Face-to-face po dito sa Cayetano in action with BA. Narito po ang nagrereklamo si Mama Sang. Samantala, ang inirereklamo naman ni Mama Sang ay si Aling Kangkang. Ate Pia, Kuya Alan, si Aling Kangkang at saka si Mama Sang. Magandang gabi. Salamat po sa inyong tiwala. Nasa batas talaga na minsan pwede mong hindi basta't bayaran yung renta o buo kapag ka hindi inayos ng nagpaparenta sa iyo yung nirerentahan mo. But it depends on yung inyong kontrata. Mama Sang, nung una mo pinarenta sa kanya, ganun na po yung bahay or nasira siya over time? Maayos ho yung bahay. Maayos Sila yung bahay. tumira. Tapos overtime po medyo nasira o Nakatagalan na ho. Anong klaseng sira ang sinasabi niyong kailangan paayos? Babagsak na po talaga siya. Ano yung babagsak? Sahig, Yung sahig bubong, po, dingding? pati yung dito nakatira sa taas, bumaba na po. Nung tumira kami, di pa kami sumusungko. Ngayon na matagal na, nasusungko na kami pag tumayo. ang usapan nyo nung unang nirentahan, magkano po? 1.5. Ngayon po, 2,000 na po. kaya ko po ito sinasabi kasi nga, yung reasonable expectation. So, syempre ikaw, willing ka magbayad ng 1.5 nung una mong pinasok yon. At willing ka rin na itaas ng 2,000 basta't maayos siya. Pero sa liit ng renta, 2,000 naman. Kung halimbawa, paaayos yon, aabuti ng G's, 15,000. De syempre, maintindihan mo rin si Mama Sang. Kung hindi ka rin nagbabayad, paano ko naman ipapaayos yon? Pero ang sinasabi naman Mama Sang ni Kangkang, yun lang talaga kinakaya niya. Ano talaga ang gusto nyong mangyari? Kasi pabalik-balik kayo sa barangay, hindi sustainable tong relationship. Kasi isang araw, isa sa inyo, puputok na lang sa galit. Mama Sang, kung siya'y mananatili dun sa bahay niya, anong hinihingi mo sa kanya? Bayad ho na buwan-buwan. Na 2,000. Oho. Assuming makabayad po siya dire-diretso 2,000, willing po kayong ayusin yung bahay or where is as is na po yun ngayon? Pwede naman hong ipaayos. Ipapaayos ko, wala naman ho akong pera. O, yung mga nakaraan na bayarin nila, hindi naman nababayaran. Kaya ho nga paulit-ulit na ibinabarangay, pinaalis ko sila, makikiusap. Ayun nga ho ang nangyayari, naaawa rin ako sa kanila. Yun namang mga salitang ako'y nanghihiyaw, asar na ho talaga ako doon kasi minsan 8 buwan, 10 buwan nang hindi nakakabayad. Sino bang matutuwa sa kanila? Kinakausap po yan sa bahay nila ng maayos. Bukod pa ang kalsada, pag ako'y may tupak na. Pinaalis ko na sila, ayaw pa rin umalis. Hindi naman naabot ng 10 buwan na sinasabi mo, hindi ako nagbabayad. Hayaan mo, ngayon, Nagbabayad ako sa iyo. papipirmahin na kita. Kada bayad Tama mo. yan. Yun nga. Magpipirmahan Katagal mo tayo. na nakatira sa akin. Totoo yung sinasabi ko na nasa 100,000 na mahigit ang naging utang mo na Sandali, kung babayaran mo. Maganda ho sana talaga may pirma. Yung sa akin naman po, para sa ikabubuti din ninyo, na ayan ho, hindi pa ho kayo bayad. Eh ngayon, magsasabi pa ho siya na kesyo hindi ganon. Kailangan lang maalala, mabuting isinusulat. Protection mo rin yon. Ako ho, gartong ginagawa ko. Hindi ko lang sila pinapipirma, pero nililista ko yan sa notebook. Pero sa susunod, Naintindihan kahit namin. pirma lang ho sa kanto doon. Kunyari, ito, January, February hanggang December. Pagbigay nyo, sabi mo, pipirma ako. Na Pag walang nagbabayad pirma doon, ibig sabihin, nakamiss ho kayo. Pag yung palista kasi na may pirma, protection nyo rin eh. Oh. Na halimbawa, bago ang kapitan, hindi rin kayo kilala. O kaya, sabi mo yung kapitan, kilala kayo, pero sa korte kayo napunta, hindi ka naman kilala nung West. So pag sinabi mong 100,000, sinabi niya hindi, kanino maniniwala yung West? Pero kung may pirmahan kayo, may ebidensya ka na. Kung 2,000 naman, sa isang taon, 24,000. So kung 100,000, mga 4, maglilimang taon na siyang hindi nakakabayad. Hindi, garto po yun. Buhat nung siya'y tumira, pagka halimbawa, hindi nakabayad ng 10 buwan, papalsin ko yan. Makikiusap na naman ho siya sa akin. Kung halimbawa, 10 buwan siya hindi nakapagbayad o 3 buwan, 4 buwan, Mama Sang, tapos nagbarangay na. Pag nagbigay siya sa'yo, binabayaran niya yung buong 4 na buwan o Hindi pang po. 1 buwan lang? Wala. Kaya mo sinabing naipon na ng ganun Naipon na ho, halos 10 taon na ho naman niyang nakatira sa akin. Nag-aaral pa yung mga anak mo? Anong grade? Yung panganay ko po ay grade 8 na po ngayon, pasukan. Okay. Yung isa naman ay grade 2 na po. Oo.
Ngayon Kayo pasukan. naman? Wala ho akong kasama. Oo. Pero ho dati, ako ho ay nangungupahan. Oh. Ay ngayon ho, dumating nga ho yung point na wala na rin maiupa. Tapos pinagbili na nung akin tinitirhan yung bahay nila. Kaya ako ho'y bumalik na dun sa bahay ko. Humahanga ako sa'yo dahil manikurista, masahista, may paupahan. Bilib ako sa'yo dahil kumakayod ka. Ngayon, liwanagin natin sa lahat ng nakikinig, ano? Klaro sa batas na obligasyon ng naninirahan magbayad. Lahat po ng dinahilan nyo na masama ang loob nyo sa style niyang paniningil, napapahiya kayo, naiintindihan ko po yun. Pero obligasyon nyo pa rin magbayad. Opo, naintindihan Hindi ko. pwedeng mawala yon, yung obligasyon na yon. Yung pinaayos mo dun sa paupahan, binabayaran mo pa yon, di ba? Opo. Kaya umaasa siya na regular magbabayad ang kanyang mga nangungupa. May sinabi ka din na bakit ikaw ang pinupintiryan niya, hindi yung isa. Pero hindi dahilan yun, ano? Talagang kailangan magbayad kayo. At kayo naman, sabi ng batas, obligasyon na manatiling tahimik ang nangungupa doon at maayos. Yung katagalan na normal wear and tear, inyo pa rin yun. Pero, yun nga, ang dami mo rin kasing utang sa kanya eh. Kaya, ang hirap mag-accounting, di ba? Curious lang ako, gaano kalaki ba yun? Maliit lang din po. Yan, tungtungan lang yun. Pag umalis sila, Kangkang, Mama Sang, may magrerenta pa doon. Ay, meron ho, madami. Kung meron kang property at pinaupahan mo, magbayad. Pag hindi magbayad, karapatan niya Alis. paalisin. So having said that, trabaho naman namin sa CIA with BA, hindi lang magbigay ng payo, pero humanap ng solusyon na makakatulong. Mama Sang, para makatulong sa'yo, babayaran namin ang ilan buwan niya. 'Di ba? So may cash ka na. Pero ikaw, may hanap buhay ka na. Kung tutulungan namin siya magka-sari-sari store, siya may hanap buhay. So win-win. Panalo ka dahil may pangrenta ka na 2,000 naman. Ngayon siya, obligasyon na nila ng asawa niya na palaguin yung sari-sari store. Pero ang kapalit, Kangkang, maglalagay tayo ng ilang buwan. Kung pagkatapos ng ilang buwan, hindi mo na palaki yon, hindi mo na bayaran, magpaalam ka na kay kasi lahat na ng pagkakataon ibibigay namin. Halimbawa, kung bayaran namin hanggang December na, 10 million, Mama Sang, tapos may konti ka para ayusin yung bahay at meron kang sari-sari showcase. Ang bibigay namin hindi pera, yung ibebenta na at yung maliit na stall. Pero ang commitment mo, magbabayad ka na buwan-buwan. Kung hindi mo kaya 2,000, halimbawa 1,500 lang, ngayon pa lang, tanungin mo na kay Mama Sang. Ang gusto naming gawin, maayos yung kabuhayan mo para maayos kabuhayan niya para wala na kayong problema. Hindi sapat ang kinikita mo para mabuhay kayo. Kaya kami, gusto naming magbigay ng oportunidad sa'yo na gumanda pa kita mo. Kasi ang pinupunto namin, kahit anong masahin natin sa batas, hindi batas ang problema dito. Black and white yung batas. Ang problema dito, economics. So kung gusto natin makatulong ni Kuya Boy, ni Ate Pia, tutulungan ka namin na tumaas yung kita mo. Pero kailangan ng tiwala. Kailangan mapaniwala mo si Mama Sang na etong oportunidad na to, sisipagan mo at babayaran mo talaga siya. So kung araw-araw 50 pesos, pagkatapos ng 30 days, 1.5 yun. O pwede ka bang maglako? Pwede Magsipag rin, kung tayo. rolling store, Kami pwede siya. mamumuhunan Yun. kung anong gusto nyong ilako. Gusto nyong ukay-ukay, gusto mo tsinelas, gusto mo damit. Pwede naman kayong kausapin ng staff natin kung ano yung feel nyo doon. Anong gusto mo ibenta? Anong gusto mong kaya mong pagkakitaan? Yun na lang po, sari-sari store na lang. Sasamahan ka na lang nung tao namin para tignan ang lugar nyo. Yung tao na namin ang titingin kung rolling store o kung ano man or kung bigasan. Rolling store ang maganda sa kanya. Oo. Kahit saan makakapagbenta. Rolling store ba, pag umuwi na, pwede namang Ay, i-park? wala naman pong problema dahil ako naman ho, hindi nagtatanim ng galit sa tao. So, ang gusto ko lang sabihin sa mga ibang boarders ni Mama Sang at sa lahat ng mga nanonood, intindihin niyo yung kalagayan niya. Katulad ng sinabi ni ate, hindi naman siya malaking negosyante Oo. na pwedeng parating tiway na lang. So, kung lahat ng rerenta sa kanya ay hindi magbabayad, siya na buong buhay niya nag-ipon din, nagsipag, Siya mawawalan. malulubog din. Di ba? So yun ang dapat po natin maintindihan lahat na minsan, pagkalubog tayo, iniisip natin na pwedeng tiway na lang. Pero baka kasi yung tumutulong sa atin, lulubog din.
pare-pareho tayong lubog, wala nang tutulong sa atin. So blessing naman po natin dito sa CIA-BA, marami tayong sponsor, marami pong tumutulong at hopefully po maging successful ka sa maliit na negosyo. But yun nga yung commitment na hingin namin sa inyo, Kangkang, na maging madali kay Mama Sang, hindi lang maningil, pero yung relasyon nyo ba, di ba? And as you said, Mama Sang, sabi mo, hindi ka naman nagtatanim ng galit. So bigyan mo ng pagkakataon si Kangkang at bago tayo umalis mamaya, magtatapos tayo. Ibibigay namin sa inyo yung August hanggang December. Pero yun pagdating ng January at hindi tayo ayos, mapipilitan kayo maghanap ng ibang lugar. At ang hindi niya nasabi kanina sa aming pag-uusap ay na-increase na siya ng sweldo. Wala nga lang Christmas bonus, pero napataas ng konti. Dati, magkano po ang inyong sweldo? 175 po. Ngayon ay ginawang Ginawang 250. 250 na a day. Malaking tulong din yun. Kung ang tulong ng programa, pati yung increase, mapapadali ng konti. Tsaka yung mga anak mo, bibigyan namin ng school supplies dahil pasukan na. May school supplies na ba? Wala pa po eh. Tsaka kasi kasama dun sa latest findings nga namin sa Education Commission na maraming bata ang hadlang sa kanilang pag-intindi sa mga lessons nila kaya mababa ang sa reading, math, ay dahil gutom din. So, bibigyan din namin ng tulong So, sa bago pagkain. kayo- Kaya, maluluwag ka sa pagkain, makakabayad ka lalo sa kanya ng maayos, ha? Tsaka baka gusto mo rin ng negosyo. Baka sabi niya, baka hindi ka namin inaalok. Gusto mong iwanan yung pagmamasahista mo at mag-try Nga ng po iba. talaga gusto kong magnegosyo. Oo, kasi kita mo. ang massage, hindi naman laging meron. On call. Ang manicure ko din, ganun din. Gusto ko talagang mag-businessan. Anong business gusto niyo? Mga pagtitindahan din, ho. Okay. Sige. Pero namang siguro para bago naman tayo umalis, di ba? Kang, anong masasabi mo rin kay Mama Sang? Mama Sang, maraming salamat po. Hindi naman po ako nagtanim ng sama ng loob sa iyo. Ang masasabi ko lang sa iyo, sana tuloy-tuloy na lang yung pagbabayad. Kasi may obligasyon naman kayo sa akin. So actually, Diyos na sanang maggantimpala sa iyo na marami kang natutulungan na nagiging lax ka dyan. Yun nga po, sa kabaitan ko na sila pinapalampas ko lagi. Pero pagka dumating na nga talaga yung ako'y asar na, ay di nalabas na nga ho ang lahat. Ay ang aking mga bahay na isang lako para lamang sa paghulog ko sa loan. Kasi laging sabi, walang trabaho, walang trabaho. Eh ngayong gabi naman, cash yung makukuha mo. So malaki-laki ang mahuhulog mo sa sanla. Tapos sabi nga ni Ate Pia, kung ikaw naman ang yung nagtiis din, so tulong din kami sa pagnenegosyo nyo. So excited ako na in the ko next few weeks, magnegosyo. makita kayo. Ha? Magkamayan naman kayo. Magkamayan kayo para naman bago tayo umalis, Oo, dahil ayan. kayo'y magkapit-bahay. Maraming salamat. Mama Sang. Maraming salamat. Ang Maritim po ang magkukwento maya-maya lamang kung ano naman ang payo na ihihingi ng ating bisita. Sa pagbabalik lamang po ng... Tulad ng naipangako sa programa, nagbigay ang Cayetano in Action with Boy Abunda ng 5 buwang halaga ng renta kay Kangkang, na agad naman niyang ibinayad kay Mama Sang. Nakatanggap rin ng school supplies ang anak ni Kangkang. Sina Mama Sang at Kangkang ay nakausap na rin ng team tungkol sa posibleng livelihood assistance na maaaring ibigay sa kanila ng programa.